Magandang araw mga ka-NFT. Welcome back sa ating YouTube channel, NFT Guy PH. In today's video, gagawa tayo ng technical analysis o pagre-review ng chart ng mga top crypto tokens or NFT games. Dito malalaman natin kung kailan maganda magbenta or bumili ng token natin. Ito ay magiging weekly basis at tayo magdi-discuss ng 10 token. So para malaman mo or maging updated ka sa mga gantong weekly videos natin at iba pang NFT games, hit the subscribe button para maging updated ka. At para naman sa mga token na gusto mong ma-include dito sa technical analysis natin, just leave it down in the comment section below para ma-include natin siya on the next week's technical analysis review. Okay, so let's start. Start tayo with Bitcoin. So, ito I'm using Investagram chart. So, basically same lang din siya ng trading view. So, it's up to you guys kung anong gagamitin yung charting platform. Pero ito muna ako sa investagrams.com. May imbang klase. So, ito sa technical analysis, ang ginagamit ko usually is EMA 21 and EMA 50. Sometimes I use EMA 50 for identifying ng trend reversal and also long-term momentum. I'm also using RSI 14. And so, ayan, hindi ko masyadong pinakomplex yung chart ko. Though merong iba't ibang strategy, depende sa inyo yun kung ano yung system nyo. Pero ako dito nag-work yung system ko. So itong Bitcoin, I'll start with weekly time frame. So medyo position trading tayo ngayon. Lalo na napaka-volatile ng crypto market. And also, since this is a weekly basis, so I'm gonna show you kung ano yung magiging possible takbo nung Bitcoin. So, bago tayo mag-start, please be reminded na itong technical analysis is based on probability lamang, hindi laging tama or talo. So, if you're going to base your trade from my technical analysis, please mind your own risk. So, this is not a buy or sell signal. So, trade at your own risk pa rin. So, in Bitcoin, for this week, medyo bullish na siya. Nag-breakout siya sa short-term resistance at 52K or 51 to 52K. And kitang-kita nyo. And tinatawag nila ito 3 white soldiers na. So, very bullish. I'm looking at revisiting this week, this 60,000 resistance. But hindi ko siya kaagad nakikitang magbe-break right away. Possible ganito mangyari. I-revisit yung 60K and bumalik sa 52 before doing a clear breakout. Importante kasi yung mga retest and all. So kung hindi kayo maalam sa technical analysis, I would suggest to read at least the basic one, yung support and resistance, kung bakit nagkakaroon ng heavy selling and heavy buying. Okay. So itong major resistance na to, medyo maraming naipit dyan. So ang tendency pag na-hit yan, marami mag-sell. Kasi medyo ilang weeks to, bumili ka rito sa 60 plus. Ilang weeks yan, ilang buwan yan. Naipit yung mga pera ng tao dito. Ang mentality ng tao, kahit break even, pwede na silang basta mabalik yung pera nila, labas yan. So expect na heavy selling here. Lalo na yung mga nakakabili naman dito, magbebenta rin yan. Medyo mataas na yung upside nila. Pero kung malakas talaga yung Bitcoin, yan, pwede ma-break yan. Pero para sa akin to sustain the long uptrend, much better ito. I-retrace muna or retest yung previous resistance na magiging support in 52,000. So ayan, possible mag-form na ngayon tinatawag na copy na handle. Diba, meron mga forms yan. Balik tayo sa weekly. Pero ayan, very obvious. Tignan nyo to. Nag-form muna siya ng cap, tas ng handle before breaking out.
Possible ganun, bigger cap here. Form ng handle. Medyo magulo. Buray natin yung mga okay. Dami tayong nasulat na ano. Ayan, di ba? Ito yung smaller cup natin. Tapos ayan. So tulad ng sinabi ko, pwedeng i-revisit yung 60k, magiging ganyan. Pero i-retest yung 52k to form another cap. Kasi itong maliit na cap na to, itong handle na to, yan yung parang mini consolidation before doing a breakout. Every consolidation is a healthy form para to sustain yung trend ng isang stock or crypto. Okay, so ito yung para sa akin yung BTC ulit. Might revisit yung 60k and might pull down to 50k. So if you wanted to enter, probably best place to enter is breakout on 60k, probably on 61k, and then 61 or 62k. Pero on say best, probably above 63, or wait for 52k, revisit 52 to 53k. So next natin, ETH USDT. ETH USDT naman, balik tayo sa weekly. Ayan, medyo maganda rin. Medyo bullish na yung ano ng crypto ngayon, no? So, I would say, teka, close na natin to. Ayan, medyo maganda yung ano na, kaka-breakout lang here in 3,300. So, sa nakikita ko sa Ethereum kasi medyo maganda ngayong ano, para sa akin, malaki pa yung growth. And, di ba ang daming naglalabasan din na Ethereum or application na gumagamit ng ano, Ethereum blockchain. So, yun. Yung Ethereum, ito, may binabuo akong trendline kasi dito eh. Medyo ano pa siya. In long term kasi parang ano pa to eh, pa downtrend. So, ito yung key areas na titignan nyo is 3.9. So, pag na-break yan 3.9, possible if na-break tong 3.9, and next yan, all time high ulit yan, revisit tong 4.3, but I would say na babasagin yan the next few weeks. Pero sa ngayon, what will I do? Probably I'll wait for consolidation here between 3.3 and 3.5. Pwedeng dyan mag-ipon, and as long as 3,300 holds, it's a good buy para sa akin. And then to be safe, kung safe trader ka or investor, bibili ako above 4,000. Pero sa ngayon kasi medyo malayo yun, di ba? Kung long-term investor ka, tsatsani na ako ng paunti-unti dito, 3.3 to 3.5. And then dadagdag ako kapag na-break ng 4K. Kasi medyo magulo yung crypto, hindi rin natin kahit maganda yung chart. Maglabas lang ng China ban crypto again, crypto mining. Durog na naman ang mga token natin. So, ayun. Ito yung sa akin, as long as 3.3 holds or itong 2.9, pwede rin kayo bumili dyan. Pero hindi natin alam. Dapat, para sa akin, ito masustain talaga yung 3.3 to continue yung trend. Possible mag-consolidation dyan. Kasi normally naman, di ba, ito yung previous support, resistance. Kung sa mga may alam sa technical analysis, yung previous resistance nagiging support yan kapag na-breakout, di ba? So, ayan. Next natin? XRP. Try natin XRP. So, parang medyo pareha sila ng ng chart ni Ethereum. And so, yung mga line nyo, yung mga linya, yung mga trend lines and all, medyo subjective yan.
So kung may nakikita kayong form, depende sa inyo yan. Nasa pag-iisip niya yan. Pero ang need mo lang be mindful lang dun sa trend lang naman ng ano, para mas madali mo malaman kung saan ka papasok ko. So kung mapapansin nyo itong XRP, meron siyang very good support here at 0.59 or 60, somewhere here. 59.60. Tapos nire-respect niya itong EMA20 natin. So para sa akin, katulad din nung sa ano, nung sa Ethereum, ito yung previous support, di ba? So as long as 0.93 holds, goods to. So medyo ano to. And if you wanted to buy XRP, I would suggest to wait for 4.96 area. Hindi yung eksaktong number. So when you're doing technical analysis and i-apply mo sa trading, nakita mo sa eto, sinulat ko support 0.96. Hindi necessarily sa 0.96 ka bibili. Kasi possible na doon ka maglagay ng bid mo or doon ka bumili. Tapos na-hit pala na pinakamababa 0.965. So sayang, di ba? So area, always buy in tranches. Paunti-unti percentage ng total amount na ipoposition mo. Huwag yung isang bagsakan. Para kung mali yung technical analysis natin or against siya dun sa plano or yun nga, yung technical analysis natin, mababa lang yung exposure mo. Madali ka makapag-cut loss. So yun, either wait for 0.96 or wait for breakout on 1.3 area. Possible kasi magano to, sideways here eh. Revisit 0.9 at 30, pwede mag sideways yan. So yung, di ba, yung charting probability lang naman yan eh. Depende pa rin sa market movement or sentiment. Pero pag na-break tong trend line na to, possible yan. Babomba tong XRP. Ayan. Okay, so RSI looking good naman. Sige, next natin yung ADA. Cardano. Itong Cardano medyo hirap din i-futures nito eh. Taka whipsaw ka dito if ever. So on a weekly basis, okay yung trend. Ito, merong nabubong support dito sa 2.17 area, 2.16, 2.15. So diba? So far mukhang okay naman. Nagkaroon ng breakout dito sa 2.30 pero di na sustain, pumasok ulit dito. So may mini Darbas packs ka dyan. So for me, itong Cardano, medyo tight range to ngayon sa ngayon. So trading in between 2.17 to 2.30, no? Pero kasi yung ano niya, medyo bearish yung divergence niya. Bearish divergence yan. Diba? So ako, I would say possible to bumaba pa to. If hindi mag-breakdown to 2.17, we'll see it down to 1.97 to 2. Pwede ka dyan bumili or worst case si 1.65. But ayan, given the crypto run ngayon, medyo bullish yung mga main crypto natin like Bitcoin and Ethereum. Possible hindi naman to basta-basta bumaba unless ayun nga, may labas na naman na news. So I think $2 is a good waiting game. 1.97 somewhere here na bumili. Pero kung kating-kating kang bumili, yan, pwede ka bumili rito 2.17. Just set your cut loss pag na-break tong red line or 2.17. So kung conservative buyer ka naman, I would say buy at
pag nag-break na tong 230. Okay. So, ano yung next natin? Axie. Let's go to Axie. Axie. USDT. Axie Infinity. Ito yung medyo malakas eh. Lalo na sa nagkaroon ng staking, di ba? Umabot ng 1 billion. So, clear breakout. Normally ako, madalas bobo trades eh. Meaning buy on breakout. Dito. So hindi ako masyado nag-trade ng mga nakaraan. So, ayan. Kung bumili ka nung around breakout sa 83, laki ng upside mo. So, sa ngayon, medyo close na natin to. Bearish divergence siya. Medyo obvious. Super overbought. Diba? Ayan, meron ng divergence. So, mas okay siguro mag-retest muna to somewhere around here, 80. Possible bumaba yan dito. Walang major update na and mag-consolidate. So, kikreate siya. Tignan natin kung saan ba maganda. Kasi medyo malalim yung 80 plus eh. So, yun. Pwedeng dito sa 0.97. Fibonacci. Ayan. Pwede yan. 0.97 habang kayo dyan. Pangit naman. Sa daily. Kung ano yung galaw niya. Ayan o. Medyo downtrend na. Or dito sa 106. So sa Axie yun, medyo overbought na siya. Expect na mag-retrace pa further to 97. Pero kung malakas tong 107, yun yung nabuong support ng uptrend niya. Possible na mag-hold muna yan. Pero sa hourly, bearish na siya. Bumaba na, bumagsak na below EMAs natin. Ayan, may support ka rito. But I would say ito, yung Fibonacci sa 97. So if meron kang hawak na Axie, dapat nakapagbenta ka kahit paano dito. And buyback na lang somewhere here, in between 83 to 97. Okay, so SLP. Sa SLP, medyo hindi ako pa ng SLP eh. Kaya nung nagkaroon ng magkano itong 07, 33.50 ba to? Somewhere around that. Kaya nung nag pump yung SLP nung 5, sinabihan ko na yung mga friends ko na magbenta, mag-light na ng position. Kasi yung sa SLP, even na gamitin siya sa breeding, di ba? So, if mag-breed yung mga tao, dadaming Axie in the future, dadami lang yung Axie na mag-mimit ng SLP. So, yung supply ng SLP medyo dadami rin talaga long term sa supply. So, expect mo yan. Lalo na maraming naipit sa 5. 5 is a good support that time. It's a 5 area, di ba? 5 to 6. So, marami magbibenta yan. So, every time, I would suggest every time ma-hit yung 5 lighten position, kung mag-breakout man, dapat may hawak ka pa rin. And next selling point is 6. 6 point something here. 0.1465. Alam kung magkano yung ganyan. 0.1465. Tingnan natin. 0.1465. 51. Or 750. So, ayan. Ano yung sa SLP? Okay. Ano yung next natin? CYT yung sa Dragonary. Ay, wala pala rito bale. Let's go to PooCoin. Ito, Coinary token.
So ano lang dito sa Pukin natin. Wala. Ayan. So lalagay lang natin yung mga indicators, EMA, dalawa, at EMA cross ulit. So RSI yung isa, RSI 14, okay. Gawin natin to, walang weekly, so daily lang tayo. Let's gawin natin to 21. Isa is 50. Medyo hindi helpful yung ano kasi bago lang to. So kita nyo, di ba, may clearing line. Ibig sabihin hindi pa siya umabot na 50 days yung chart niya or candles. Kaya ganun. So yung 21 ito dito lang nag-start. Medyo hindi helpful yung ano natin, yung moving average. So baba natin yung time frame. Hindi kasi natin makikita yung trend kapag ganyan eh. Ay, makikita yung trend pero obvious downtrend. Balik natin sa 1 day ulit para makuha lang natin yung trend. So ayan naman, obvious naman na downtrend. So next resistance niya is dito, somewhere here. Natin 1 hour. .85. Pero siguro ngayon medyo consider natin reversal to, trend reversal, pero possible na hindi pa siya mag-uptrend unless mabe-break niya tong 0.85. Tama ba? Or ma-break niya at least tong EMA somewhere in 0.10. Yun yung reversal ano natin. And mahirap mag-trend line dito eh. Yung mga gantong token medyo mahirap eh. Lalo na wala kang basihan. Wala siyang history, di ba? Yung technical analysis kasi based on history yan ng chart movement or price movement. So ito, wala tayong gagamitin dito. Ano lang, previous support and resistance. So ayan, 0.9. Pero ito yung tingin kong reversal sa 0.10. 0.9 to 0.10. Or at least mag-break tong EMA 21, mag-above dyan, medyo goods na. Pero sa ngayon, downtrend pa rin na. Hence, below siya ng EMA natin, 20 and 50. Next natin, PBU, Plant versus Undead. So, currently, nagko-consolidate yung ito mahirap sa Pukin eh. Every time lalagay natin yung maglagay ng ano. Sige na, lagay na natin. Sa TNA. Ito yung EMA 40. 21 pala. Gamit ko dito. So ayan, medyo downtrend din siya. Pero medyo gumaganda yung consolidation niya. Possible na i-retest tong EMA 21 natin. So once mag-break down, medyo yun na yung pwede natin consider na trend reversal. So ngayon, ayan, medyo maganda rin yung RSI niya.
nagpa-pump up na, nagkakaroon na ng higher highs and higher lows. Ano kaya nagkakaroon ng higher highs dito. So ayun, ito ang PVU. Ingat lang dito sa 2.56. Kapag nabasag yan, medyo malalim na yung kasunod dahil wala na siyang next resistance. Yan yung previous yan yung support niya, which is previous resistance. So pag nabasag yan, baka 0.65 na yung next area. Yung kasunod, DPET. May D5FET token. Okay, DPET. Ganun din. Parang katulad nung sa ano. Parang katulad siya ng PBU pero ito kasi nagkakaroon na ng divergence. So. Ito yung medyo maganda yung chart, I would say. Ayan, nakikita nyo. Yung RSI nag-create na ng higher lows and higher highs. Pero consolidation, meaning nagkakaroon na naman momentum. Possible yan mag-pump kapag na-break to 2.33. Ito yung medyo magandang para sa akin maganda yung entry yan kung iti-trade nyo as passive. Pwede. Medyo mataas yung upside. 3.96 yung next. Or mount out dito, somewhere sa 3. But that's a good, that's a decent 50%, di ba? So ito yung medyo you watch out natin. Ayan, nakita nyo, nagkakaroon ng higher lows sa RSI, nagkakaroon ng momentum. Tapos naman ito. So ayan, yung D5FET, medyo ito yung magandang i-monitor nyo this week. Last natin yung ETAM. ETAM token or Lime Odyssey na game. So itong ETAM, RSI, EMA. So may nagkakaroon ng cross ng EMA, so medyo lumalakas yung momentum na ito. And fortunately nauntog siya dito sa RSI 70 sa overbought condition. Possible ito yung nakikita ko dito. If magtuloy-tuloy yung niya, mag-break siya dito, possible i-retest to. Itong 0.06. Yan. Retest siya dyan and magkaroon ng mini consolidation. Worst case naman dito, if pagtuloy-tuloy yung pagbaba niya, hindi labas yung release or yung update, i-revisit itong 0.20 at bumaba ulit, which is medyo bearish yung formation na bubuo. Head and shoulder, magkakaroon ng head and shoulder dito. Ayan natin. Ayan, diba? Ito yung pattern possible if magre-rent. Kung hindi masustain itong magkakaroon ng support dito, if ma-breakdown yan, tuloy-tuloy yan dito, it's possible ma-breakdown ulit yan. So hindi natin alam, depende pa rin yan sa magiging takbo, kasi possible din na mapaganon yan, diba? Ano lang, di pa natin alam. So wait pa tayo ng mga few more candles. So ayun, that's it. Nakasampu na tayo. If you have questions or suggestion, kung meron kayong token na gustong i-include, just leave it in our comment section below. At isasama natin siya sa next week technical analysis natin. Maraming salamat sa panonood. If you haven't
like this video, please hit the like button kung nakita nyong helpful at informative tong video na to. Share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. And also don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para naman maging updated kayo sa mga bagong videos na i-release natin. So yun mga ka-NFT, salamat. See you on my next video again. Bye!